Kung naglalaro ka ng Rohan 2, malamang nakita mo na yung Ruby. Pero may isa pang currency, that is Ruby X. Nung una akala ko pareho lang sila, pero hindi pala. Kung may Ruby na, bakit kailangan pa ng Ruby X? So sa video na to, papakita ko kung ano talaga ang Ruby X, paano siya nakukuha, at bakit siya importante sa economy ng Rohan 2. Hindi pareho ang Ruby at Ruby X. Ang Ruby ay ginagamit sa loob ng game. Ang Ruby X naman, pwede mo na siyang ilabas sa game ecosystem. Kung pwede ko namang gamitin yung Ruby, bakit kailangan pa siyang maging Ruby X? Based sa official Rohanomics guide, hindi pala diretso ang process. Lahat nagsisimula sa gameplay habang naglalaro ka. Pwede kang kumita ng Cron, pero hindi pa blockchain asset ang Cron. Kailangan mo na siyang maging Ruby. At pagkatapos maging Ruby, doon pa lang siya pwedeng maging Ruby X. Mas madaling maintindihan kung makita natin mismo. Check natin. Meron akong tradable Cron dito, tapos ibebenta ko. Then, hintayin lang natin. Ayun, okay na. Pwede na natin i-claim to. Ruby yung natanggap natin, no? Hindi pa siya Ruby X. So, nasa loob pa rin tayo ng game dito. Ang next question, paano maging Ruby X to? Para mailabas natin yung value na na-earn natin sa game, kailangan muna natin siyang maging Ruby X. Ito yung one ramp. Dito kino-convert yung Ruby papuntang Ruby X. Simple lang yung process neto. Connect lang yung wallet, tapos piliin yung amount, then confirm. Then pagkatapos mo-confirm, hintayin lang natin, no? Ayun, okay. Success. Ruby X na siya, no? Habang binabasa ko yung official Rohanomics guide, may tatlong bagay na gusto kong malaman. Una, fixed supply. Ruby, sRuby, at Ruby X. Then lahat sila may total supply na 1 billion, no? Pangalawa, 0% developer allocation. Ibig sabihin, walang reserve team supply na pwedeng i-unlock sa future. Personally, isa to sa mga una kong chinecheck sa mga Web3 games. Kasi gusto ko maintindihan kung paano dinisenyo yung economy bago ako mag-invest ng oras sa pag-grind to. Pangatlo, Ruby Vault. Makikita dito na kapag gumastos ka ng Ruby sa loob ng game, napupunta siya ulit sa Ruby Vault. Tapos, ibinabalik lang ulit sa ecosystem. Hindi lang siya nawawala, no? Meron siyang role sa buong circulation. One thing, yung subscription. Though, hindi naman kailangan na mag-subscribe para makagamit ng Ruby or Ruby X, no? Pero malaki ang different kasi sa fees. So, kung plano mo mag-convert ng madalas, worth din tong i-consider. Ngayong Ruby X na to, pwede na siyang gamitin sa one ecosystem, no? Halimbawa, pwede mo na siyang i-swap. Hindi ko na babanggitin yung exact price kasi nagbabago naman yan. Pero makikita nyo naman yung live price dito mismo. Pero para sa akin, dito yung pinaka-importanting part. Mas importanteng maintindihan kung bakit may Ruby X. Kasi kung wala yung step na to, mananatili lang sa loob ng game yung value na na-earn mo. So, balikan natin. Nag-start tayo sa gameplay. Then, nakakuha tayo ng Cron. Na-convert siya into Ruby. Ginamit natin yung one ramp para ma-convert at naging Ruby X na siya. At kapag gusto mo, pwede mo na siyang gamitin sa one ecosystem. So, yun yung difference ng Ruby at Ruby X, no? Ang Ruby, ginagamit mo habang naglalaro. Ruby X naman yung nagbibigay ng connection papunta sa one ecosystem. At ngayon, alam na rin natin kung bakit kailangan silang dalawa, no? Sa previous video, pinag-usapan natin kung paano mag-farm ng Cron. Ngayon, alam na natin kung paano nagiging Ruby X yung Cron. Sa next video, mas marami pa tayo i-explore tungkol sa Rohan 2. This is Alas, and salamat sa panonood.